Isa pong mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Muli po, naririto po ang inyong lingkod at kapatid sa pananampalataya, si Pastor Lino Magtibay po ng Father's House of Europe na narito po dito sa Italia mga kapatid. At muli po, isang pong malaking kagalakan ang muli po tayo nagkatipon, nagkasama-sama through this platform upang ating pong pag-aralan at pagnilayan ng mga salita ng ating dakilang Panginoon. At upang atin po ipagpatuloy yung pong ating aralin na pinag-aaralan po natin every Thursday na kung saan po ay ating pong nininilay o ating minemeditate po ang salita ng ating dakilang Panginoon. At nawa po sa ating pong pagsasama-sama po ngayong gabing ito ay nawa ay ang bawat isa po sa atin ay nasa mabuting kalagayan at patuloy po tayong nasa ilalim ng pagpapala ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat napakahalaga po na ang bawat isa sa atin ay palagi nating nararanasan yun pong biyaya, yung grace ng ating dakilang Panginoon. At bago ko pong simulan ng ating pag-aaral ngayon, nais ko rin pong ikwento sa inyo mga kapatid na ang gawain po natin dito sa Italia ay nagiging masigla sapagkat ang mga kapatid po ay tunay na nagbibigay ng panahon at kitang-kita po natin yung alab ng pananampalataya ng bawat isa. Tulad din po ng mga kapatid natin dito sa Saudi Arabia na kung saan ay kita-kita po natin at tunay na nakapagbibigay po ng kalakasan sa mga manggagawa yung nakikitang init ng paglilingkod at pagmamahal ng bawat kapatid sa ating dakilang Panginoon. Kaya naman po, bago po natin pasimulan yung ating lecture o yung ating pong pagtalakay ngayong pong gabing ito, ay hayaan po muna ninyong tayo po'y manalangin at atin pong dalhin sa ating dakilang Panginoon. Ang pag-aaral po natin ito ay makasumpong po tayo ng biyaya ng ating dakilang Panginoon. Masumpungan po natin yung karunungan na nagbubuhat po sa Kanya. Sapagkat alam po ninyo, tayo pong mga tao, tayo pong mga mananampalataya ng ating dakilang Panginoong Hesus, ay napakahalaga na tayo po ay nakapag-aaral ng Kanyang mga salita sapagkat yung pong karunungan na ating pong napapag-aralan po dito ay magagamit po natin upang mas lalong lumalim yung pong ating pananampalataya sa ating dakilang Panginoon. Kaya po, I would like to invite everyone to pause and pray. Oh Heavenly Father, we praise you and we worship you, Lord God. Ikaw ang Diyos na may likha ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawain sa buhay namin. And we know, Lord God, because you promised it, oh Lord God, na ito yung pagiging patiting ka rin hanggang sa pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Lord, you said to your words that you are the author and the finisher of our faith, O Lord God. You are the Alpha and Omega, O Lord God. You are the beginning and you are the everlasting. You are the end, O Lord God. Hallelujah. And Father, as we dwell, O Lord God, in your presence in this moment, O Lord God, as we journey to study your words, O Lord God, as we dig in to your words, O Lord God, we pray, O Lord God, that you will send your Holy Spirit, O Lord God, na siya po ang magtuturo po sa amin upang maunawaan po namin ang iyong mga salita, Panginoon. And Lord, I ask, O Lord God, ang iyong pong presensya na iyong banal na Espiritu, O Lord God, to speak, O Lord God, Panginoon. Siya po yung magturo sa bawat isa sa amin. Let your Holy Spirit open our eyes, our heart, O Lord God, and open our ears, O Lord God, so that we may understand, O Lord God, all the things that you want us to learn in this lecture, O Lord God. Hallelujah. And Lord, I pray, Panginoon, cover us with your protection, encapsulate us with your blood, O Lord God. And Lord, override my preparation, O Lord God. Ikaw po ang mangusap, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, ang mga salitang magmumula, Panginoon, o lalabas sa aking mga labi, Panginoon, ay mga salita lamang na makapagbibigay ng karangalan, ng glory sa pangalan mo, O Diyos. Ito po yung aming samot na langin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, at maraming salamat po at muli
Nagagalak po ang inyong lingkod at ako po'y magiging kabahagi na naman ng ating pong pag-aaral ng mga salita ng ating dakilang Panginoon. As we continue our study about the reason, the pertinent reason to read, why we need to read the Bible, mga kapatid. So, mahalaga yung bakit nga ba kailangan natin basahin ang Biblia? Ano ba yung mga dahilan? Alam nyo, yung pagbabasa ka, mga kapatid, ng Biblia, ah, ito yung pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin is, for me, ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos, it helped me to learn more about Him at nakapagbibigay po ito ng siya po yung nagbibigay ng lakas sa akin. And I believe kung sa akin po yung nagbibigay lakas, yung pong salita ng Diyos, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, how much more, mga kapatid, sa bawat isa, di ba? Kaya po, ating pong ipagpapatuloy yung pong ating aralin sa gabing po ito o sa mga sandaling ito. Sabi po dito, 14 reason to read the Bible. Sabi po dito, mga kapatid, sabi dito, sa ating pong pag-aaral, there will be a key point um, will be woven through the answer. Kumbaga, meron pong mga key point po tayo na dapat ay atin pong makita o atin pong maunawaan habang tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan. So, what are those key points? Sabi po dito, reading the Bible is how you learn God's word, who God is. So, sa pagbabasa po natin ng Biblia, ay dito natin nauunawaan kung sino ang Diyos. Sabi dito, the Bible contains His message about life, relationship, work, really all the things that give your life meaning. So, nangangahulugan na kapag binabasa natin ang Biblia, ito ay merong mensahe na tumatalakay about sa buhay, sa ating relasyon, sa ating trabaho, na nagbibigay ng pakahulugan sa ating buhay. Ano pa? Sabi din dito, the Bible contains account of God interacting with people. So dito sa Bible, dito natin makikita yung kasaysayan kung paano ang Diyos ay nakikipag-communicate at ang tao nakikipag-communicate sa kanyang sa Panginoong Diyos. It shows how God care for humanity. So dito rin naman natin mababasa, especially nakita natin doon pa lamang sa book of Genesis, how God created everything that we have and how God created human, di ba? Makikita natin doon. At mahalaga maunawaan natin at sa Christian, alam niyo mga kapatid, ay marami po ang mga tao sa ngayon, especially ang dami na pong agnostic people, agnostic person, they don't believe anymore in God or they don't believe in God, so yung mga atheists. And some say that that people came from apes, di ba? Nanggaling daw po ang mga tao sa unggoy. Ang problema, mga kapatid, ay hindi naman nila mapatunayan na talagang doon galing kasi according to them ay nagmula tayo sa unggoy kasi yung unggoy pinakamalapit na itsura daw natin sa nag-i-evolve. Kasi ngayon ang discourse po doon kasi kung nag-i-evolve yung unggoy, di dapat wala ng unggoy ngayon. Kasi kung nag-evolve na siya sa pagiging tao, di ba? Anyway, sa ibang po pagkakataon natin yung pag-aaralan, kumbaga mas malalim na discussion po yun. But kapag binabasa natin po ang Biblia, mga kapatid, ay makikita natin how God created this world, everything na nakikita natin, yung kalawakan, mga kapatid, and lahat ng mga bagay na nakikita natin sa kalangitan, dito sa ibabaw ng lupa, and even yung pagkalikha po sa ating mga tao. So sa Bible po natin makikita yan. And then another thing is the Bible explain clearly how to have a personal relationship
with God. Ito po yung pinakamaganda dito. Hindi po yung sa pagbabasa lamang natin ng Biblia give us to have some information regarding those procedure how God created everything in this world. But it also explained to us the reason kung ano yung layunin ng Diyos. At dito natin makikita on how to have a personal relationship with God. So, let us review po, review what we studied. So, ito po, natalakay na po ito ng mga nakaraan. So, ating pong pag-aralan, ano ba yung, o ating pong i-review yung mga napag-aralan po natin nung nakaraan. Sabi po dito, ganito, yung first part, sabi daw, parts of the Bible have been translated into more than 1,500 languages. So maraming mga wika o na-translate ang Biblia. Kumbaga, kung mapapansin po natin ngayon, meron na rin pong translation ng Ilocano, may translation na Cebuano, Tagalog, English, napakadami po at itong 1,500 languages pong ito, mga kapatid, ay dito po na-translate yung Biblia. Another thing is completed nearly 2,000 years ago. Kumbaga yung Biblia po ay nakumpleto kasi pag sinabi pong Bible, it is a compilation of books. Hindi po ito isang libro lamang. It is a compilation of books, mga kapatid. Kaya nga may tinatawag tayong Book of Genesis, Book of Revelation, or Book of Romans. Kumbaga, mapapansin po natin, it is a compilation of books. And it was completed nearly 2,000 years. 2,000 years in the making. Then, there are 66 individual books in the Bible. Yan. At ang iyo po ay nagko-consist po ng Old and New Testament. Yung pong Old Testament are written in Hebrew, salita po ng Hudyo. But the New Testament was written in Greek language. And then, sabi po dito, the books are written in numbers of genre, including narrative history, proverbs, prophecy, law, genealogy, personal letter, and poetry, focus on worship, romantic love, and mooring. Diba? So, mapapansin po natin kung binabasa po natin yung Bible, sometimes alam niyo meron ako personally meron din po akong mga book sa Bible na sometimes I feel pag binabasa ko sabi ko, ano ba ito? Medyo nakakasawang basahin. Sorry for the word, I've been trying to use a proper word na tama or yung fit para po doon sa how to describe it. Alam po ninyo, habang binabasa ko po yung Book of Numbers, the name itself, Book of Numbers, medyo po lahat mga numbers po yon ang kalimitan tinatalakay doon. Medyo boring pong basahin. But nevertheless, it is a Bible. I mean, it was written and was recorded because there is a purpose of it. And nung binabasa ko po yung Bible from Genesis up to Revelation, and I praise God because God give me the grace, His grace, para mabasa ko po yung buong Bible. And I've been reading it day by day, and I found it, alam niyo mga kapatid, talagang napakasarap magbasa ng banal na kasulatan, mga kapatid. And then, sabi po rito, the first 39 books of the Bible make up the Old Testament, as I've said, sabi ko nga po, which include, among many other things, the historical account of God making promises to the nation of Israel, and the Israelites continually rebelling against God. So yung Old Testament,
This is more about the people of Israel, mga kapatid. From makikita natin from the creation up to the place na to the nandoon sa lugar na kung saan yung pagpasok nila ng lupang pangako. Nung nasa lupang pangako na sila, humingi sila ng hari, binigyan sila ng hari hanggang sa panahon ng mga propeta, mga kapatid, makikita natin doon. At sa lumang tipan, makikita din natin yung aklat o yung books of Proverbs o aklat ng kawikaan. And that books of Proverbs help the people of Israel na kung paano sila mabubuhay ng maayos at tama sa harapan ng Diyos. And then another thing ay yun din pong Book of Psalms that also sa Book of Psalms, mga kapatid, ay pinakikita rin dito how kung paano natin sasambahin, i-acknowledge ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. And then nung pumasok po yung bagong tipan, it consists of 27 books. The first 4 books of the New Testament was divided into four. It is the 4 gospel, Gospel of Matthew, Gospel of Mark, Gospel of Luke, and Gospel of John. And then the Acts of the Apostles, and then the epistle or the letter of Paul to some churches and some individual, and then the epistle of some of the apostle like James, like Peter and John, and Jude. And the last part of the book of the Bible was the book of Revelation. And this revelation was written by John, 'di ba? Yung isa sa mga apostol ng ating dakilang Panginoon. So this is the thing that we studied nung mga nakaraang linggo po. So then, sabi po dito, why should we need to read the Bible? So ito na yung mga reason why should we need to read the Bible. So it is how God revealed His character. That is the very first thing. In order for us to really know who is God and His character, we need to read the Bible. People tend to create their own gods. They imagine, they picture their own God through their mind and through their feelings. But it is not. Hindi ganon, mga kapatid. We need to read the Bible in order for us to have a proper reference who God is and what His character, mga kapatid. Sabi po dito sa Exodus 34 verse 6 to 7, and he passes in front of Moses proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punished the children and their children for the sins of the parent to the third and fourth generation. So dito ay pinakikita yung very character ng Diyos. He is compassionate, but at the same time He is compassionate and gracious, but at the same time He is a just God. What does it mean? It means, mga kapatid, na ang ating Panginoong Diyos, mabuti siya, very gracious, mapagbiyaya at compassionate siya ay mahabagin. But at the same time, He is also a just God. Makatarungan ang Panginoong Diyos, mga kapatid. It is wrong for us to think that if we sin against God, hindi yan ipapunish. Kumbaga magkakaroon yan ng consequence. Tandaan natin, everything that we did, may consequence yan, mga kapatid. So the same thing dito, pinakikita rito na ang Diyos ay yung character niya ay siya ay compassionate and gracious, but at the same time, He is also a just
God. So that is the very first reason why we need to read the Bible. It is how God revealed His character. And then secondly, it gives instruction to our daily life. Exactly, katulad po na sinabi ko kanina, it gives instruction to us. It should be our manual. The Word of God, the Bible itself, should be our manual. Alam niyo mga kapatid, ang trabaho ko po kasi ay nasa IT industry po ako mga kapatid, and I am more on motherboard repair mga kapatid. And one day I I buy yung pong soldering station, and I bought it, medyo mahal po yung pagkabili ko dito. And I thought kapag bumili ako ng mahal, magagamit ko ng maayos. But the problem is when I've been trying to use it, isinagad ko po kaagad yung init nung soldering iron. But nagtataka po ako kasi dahil napakataas nung temperature niya, hindi po siya makatunaw nung tingga. And the reason why is because I didn't read the manual, the proper way on how to use that soldering iron, mga kapatid. And to make the story short, I go back to the manual and I read the manual, and then naunawaan ko kung paano gagamitin. Nung una na-frustrate na ako kasi sabi ko, "Ano ba naman, ang mahal-mahal ng binayaran ko, and then at the end of the day hindi gumagana." Because I pretend that I know how to use it without reading the manual. Same thing in the Bible. If we pretend that we know what is good is right, or if we pretend na alam natin yung gagawin natin in order for us to be right in the eyes of God, without reading His Word, without the proper reference on how to do the things na makakapag-glorify sa Lord, mamamali po tayo doon mga kapatid. None in the Bible na sabihin, saktan mo ang sarili mo, magpenitensya ka in order for you to be, para maging karapat-dapat ka sa Diyos. None in the Bible said that. 'Di ba mga kapatid? Yan. So we need to read the Bible. Number 3, sabi po dito, um, yan, it teaches how to pray. Yan, tinuturuan po tayo ng banal na kasulatan kung paano manalangin. One day, Jesus was praying in a certain place. When he has finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us how to pray." Just as John taught his disciple to said to them, "When you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come, give us each day our daily bread, and forgive us our sin as we forgive those who sins against us, and lead us not into temptation." So, alam po ninyo, ito po yung ah, paraan na itinuro ni Jesus sa kanyang mga apostol kung paano po mananalangin. And that should be the same pattern na dapat po nating ginagawa kapag po tayo ay nananalangin din, mga kapatid. Kinakailangan po na naka-pattern po dito, hindi po yung lilikha tayo ng ating sariling panalangin na hindi pattern. Ngayon tatanungin niyo, "Pastor, kailangan bang verbatim yung panalangin?" No, what I mean is dapat yung pattern ay katulad nito. Hindi yung lilikha tayo, luluhod tayo sa mga bato, rebulto, or sa kahoy. Hindi po yun. Kumbaga, dapat naka-pattern po dito. Mapapansin natin dito yung pattern, yung acts, ano yun, um, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Nakikita po na dapat po yun ang pattern natin. Hindi yung 'pag nag-pray agad tayo, "Lord, bigay mo sa akin kaagad ito." Papaano ka bibigyan ng Lord ng grace kung ang puso mo'y marumi pa? Logic lang naman yan mga kapatid. You cannot put a clean water to a dirty glass, 'di ba? Hindi ka naman maglalagay ng malinis na tubig dun sa maruming baso, otherwise yung tubig hindi mo maiinom kasi mako-contaminate yun, mga kapatid. Okay, number 4, it explains the gospel. Sabi dito, so love yung gospel po, ibig sabihin ng salitang gospel, good news. So what are the good news? The good news is, so God loved the world that He gave His only one and only Son,
that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. So John 3:16. So that is the good news. But there's also bad news. And the bad news is the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Liwanag po, di ba? So, ipinapaliwanag ng Biblia yung mabuting balita. Good news or gospel or mabuting balita is something beneficial for us. Di ba? And I believe everything that is written in the Bible is beneficial to us. Magbe-benefit po tayo doon. Kaya we need to read the Bible, mga kapatid. Number 5, it explain how to share the gospel. Itinuturo din po ng Biblia kung paano tayo mag-share ng gospel. Alam niyo po, meron po tayong mga kapatiran po dito sa Italia, nung pong nag-join po sila sa ating church dito, mga kapatid. Ang tanong po nila, ang burden po nila ay ganito, mga kapatid. Sabi nila, "Pastor, sabi po sa amin, kailangan daw po namin mag-disciple." Okay, that's great. Tama naman yun dahil yan yung kautusan. Sabi nga dito, "Go and make disciple of all nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded." Yan ang sabi. 'Di ba? Sabi po doon, "And lo and behold," sabi niya, "Lo, I am with you till the end of the ages." So, question po ng mga kapatiran ni ganito, paano ba ako magdi-disciple? Exactly. Magkakaroon ka ng question kung paano ka magdi-disciple if you don't read the Bible. Hindi ka naman po puwedeng magturo o mag-disciple sa isang tao without the proper understanding nung tuturo mo sa kanila, 'di ba? So that's why it is very important for us to read the Bible, 'di ba? And making disciple, it is a command, mga kapatid. Sabi nga diyan sa Matthew 28, 18-20, sabi niya doon, "All authority in heaven was given to me." Who is talking? Jesus is the one who's talking. And to whom he talking? To whom ang sabi niya doon, kinausap niya lahat ng mga alagad niya, 'di ba? "Go and make disciple, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them." Ayun ha, how to make disciple? Teaching them to obey everything that I have commanded. So how can you teach everything that He is commanded to us to do if you don't understand, if you don't read the Bible? Mga kapatid. Number 5 o number 6 na po tayo. Sabi dito, it teaches you how to trust God. Tinuturuan tayo ng banal na kasulatan kung paano magtitiwala sa Diyos. Sabi dito, Proverbs 3 verse 5-6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways submit to Him. He will make your path straight." Okay. As I've said kanina, mga kapatid, yung Old Testament, the book of Proverbs, ito po ay mga paraan o pagtuturo on how to live our life glorifying and honoring to God. Tingnan niyo po doon Proverbs 3:5-6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways submit to Him, in all your ways, and He will make your path straight." 'Di ba? Tinuturo ito sa atin lalo na sa ating mga Kristiyano na sometimes, alam niyo 'pag lalo na 'pag nasa kagipitan tayo, gustong-gusto nating mag-compromise, 'di ba? But if we meditate His word, especially this one, napipigilan tayong gumawa ng bagay na hindi po kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Now,
Let's go to verse number 7. Sabi dito, why should we need to read the Bible? Number 7, it shows what God will is. Pinakikita nito kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Sabi dito, and this is the will of God. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God will is. His good, pleasing, and perfect will. Then, sabi doon sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for God, this is God's will for you in Christ Jesus. So ito yung mga napag-aralan natin ng mga nakaraan. Then, ngayon po pag-aaralan natin yung pang-8, pang-9 at pang-10 dahilan kung bakit kailangan natin basahin ang salita ng Diyos. Sabi po dito, it is full of God promises. I love this. The Bible is full of God's promises. If there is 365 days a year, there are 365 promises of God written in the Bible. Sabi po dito, Deuteronomy chapter 31 verse 8, and this is, alam po ninyo, nung ordination ko, nung inordinahan po ako, this verse po yung sinabi noong pastor na nag-ordain po sa akin do sa Bible school. Napakaganda po, sabi po niya dito, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Ang ganda po nito. The Lord God Himself goes before you. Mauuna siya. And He will be with you. Siya sa iyo. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Yung mga kapatid, pag may pinagdadaanan tayo, alam niyo po, yung po ministry natin dito, actually, hindi po madali kasi every Sunday po lumilipad ako papunta na, I mean, baka sabihin niyo ba, ano ba, ano ba si pastor, may pakpak ba yan, bakit kailangan lumipad? I mean, literal po kasi kailangan ko pong mag-eroplano papunta po do'n sa church natin sa Rome kasi po malayo po yung nilalagyan namin, yung tinitirahan po namin. But minsan talagang makakaramdam ka ng pagod, makakaramdam ka ng panghihina. But every time this promise of God, I meditate His promise, this promise of God. Sabi niya, the Lord Himself goes before you and will be with you. And I know, I know, I know, He will never leave me nor forsake me. So yun ang palagi sinasabi ko sa sarili ko. Hindi ako kailangang matakot o mapagod o manghinang. Ano pa pala, sabi dito, it help us to face uncertainty in this world. Totoo yun. Kita po ninyo, ang mundo natin, napakadaming uncertainty. Hindi na po natin alam kung ano yung mga maaaring mangyari. But the Word of God help us to face it. Diba? Sabi dito, Philippians 1:6, being confident of this, that He who begins a good work in you will carry it into completion until the day of Christ Jesus. Especially po sa mga manggagawa, especially po sa mga pastor, especially po sa mga leader natin, sa mga misyonero. This is what I always remind, and this is I always say, ito po yung palagi ko sinasabi, and I always say to myself, to my wife, and sa mga kapatid, sinasabi ko to,
being confident of this, that he who began a good works in you will carry it into completion until the day of Christ Jesus. Si Jesus po, ang Diyos po, ang nagpasimula ng mabuting gawain sa buhay natin. Kaya yung mabuting bagay na ginagawa natin, hindi po sa ating galing yan. Galing po yan sa Diyos. At yan po ay tatapusin. Yan po ay, it will bring into completion until the day of Jesus Christ, mga kapatid. Napakaganda po ng pangakong ito. Sabi pa rin po dito, Isaiah 40 verse 29, He give strength to the weary, and to him who lacks might, He increase power. Diba? Meron pong isang kanta, nasabi po doon sa kanta, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Diba? Ang ganda ng kanta yun. Kasi yun po ang Diyos na nagbibigay niya, di ba? Sabi pa rin dito, Isaiah 40:31, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk, not become weary. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Ito po ang kailangan natin ngayon. Those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. Mga kapatid, napakaganda ng pangakong ito ng Diyos. Tanong ko lang mga kapatid, are we waiting for the Lord? If we are waiting for the Lord, do not be discouraged, don't be dismayed, because He will mount up with wings like eagles. We will gain new strength, mga kapatid. Diba? Sabi pa rin dito, Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you. Do not anxious look about for you, for I am your God. I will strengthen you. Surely I will help you. The Lord God, our God, ang nagsasalita po dito through Prophet Isaiah. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, huwag tayong matakot. Yan ang pangako ng ating dakilang Panginoon. Ano pa yung mga pangako talagang makapagbibigay sa atin ng kalakasan? Sabi rin dito, Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and be courageous. Do not be tremble and dismay, for the Lord God is with you wherever you go. Wow. Wow. This is the promise of God. Kaya kapatid ko, sa mga sandaling ito, nakakaramdam ka ng panghihina, nakakaramdam ka ng discouragement sa buhay mo because you have so many things, there's so much in your table na nangyayari sa buhay mo. This is the time for you to go back to the point of reference, that is the Bible. Read the promises of God. Read the promises of God. Meditate it. Sabi doon sa Joshua 1:8, do not depart this book of the law in your mouth. Meditate it day and night so that you may be careful to do what written in it. Why? Because sabi niya, yan ang sabi niya, mga kapatid. So we need to meditate day and night. It is a command. It is a command, mga kapatid. It is a command. Another thing, Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Diba? Kahit na raw tayo ay nasa bingit ng kamatayan, nasa anino ng kamatayan, at huwag tayong matakot sa masama, sapagkat siya kasama natin. Amen? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sabi pa rin po di Philippians 4:6, ito palagi sinasabi, ito palagi dapat nagre-remind tayo dito.
Oh, by the way mga kapatid, these promises is for those people only who trusted the God. Huwag po natin ipagkakamali ito, itong pangako ng Diyos, hindi po ito ipinangako sa lahat. Ipinangako lamang itong mga pangakong ito magiging mabisa ang mga pangakong ito do'n sa mga taong nagtitiwala sa Diyos, do'n sa naniniwala sa Diyos, yung mga tumanggap kay Jesus. Eh, kung hindi mo naman tinanggap si Jesus at hindi ka naman niya tagasunod, eh, papaano mangyayari sa iyo ang mga bagay na ito? Hindi po puwedeng hindi mo puwedeng angkinin ang isang bagay na hindi mo naman pinaniniwalaan, 'di ba? Sabi dito, sabi dito, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your heart and your mind in Christ Jesus." Mga kapatid, in Christ Jesus. So everything na gagawin natin kung meron tayong, burden, meron tayong pag-aalala, remember this, that God will give us peace, which surpasses all comprehension will guard your heart and your mind in Christ Jesus. John 1:12-13, but as many as receive him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name, who were born not blood, nor the will of the flesh, nor to the will of man, but by God. So, balikan po natin, sabi niya dito mga kapatid, ay why should we need to read the Bible? It is full of God's promises, mga kapatid. So, yun ang bakit natin kailangan basahin ang Biblia. Yun ang isa sa dahilan, ang Biblia ay puno ng mga pangako ng ating dakilang Panginoon. Another thing, why should we need to read the Bible? It is historically accurate. Okay, historically accurate. Kumbaga, tama po. Papaano sasabihin niyo, "Pastor, papaano mo napatunayang yung nakasulat sa Biblia ay tama? Eh, kung kailangan ka lang naman pinanganak." Alam po ninyo, sabi dito, in those days, Caesar Augustus issued a decree that the census should be taken the entire Roman world. Kasi during the time of Christ, mga kapatid, yung Jerusalem o yung Israel is under the occupation of Roman Empire, mga kapatid. So this was the first census that took place while Quirinus, the governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So nagkaroon po ng census at yung bawat tao ng panahon yun na kung saan siya pinanganak, kailangan bumalik upang magparehistro. So Joseph was also up to the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and the line of David. So, alam niyo, naalala ko po yung Bethlehem, the town of David. A few months ago, I discussed yung pong book of Ruth. And alam niyo mga kapatid, yung Bethlehem ay tinatawag na house of bread, 'di ba? So, kaya naikwento ko lamang po 'yun, nasabi ko lang po 'yun kasi napakaganda na talaga yung accuracy nung prophecy ng Biblia, mga kapatid. Now, maaari sabihin ninyo, "Eh, pastor, kasi yung mga 'yan mananampalataya 'yan, eh." But let me tell you something that there is also there is some non-Christian historian wrote uh, mm, about Christ and about Christianity. So let us look some of those non-Christian historian na sumulat tungkol sa nangyari 2,000 years ago doon sa Israel. Sabi po dito, some of the non-Christian historian wrote about Jesus, si Flavius Josephus. So sabi, sino si Flavius Josephus? Was a Roman Jewish historian and military leader.
best known for writing the Jewish War. He was born in Jerusalem. Then ang kanyang akda o yung kanyang sinulat, yung kasaysayang sinulat niya about the statement, the Son, the statement God the Son is not found in the Bible. The statement the Son of God is found through the biblical narrative. The extract manuscript of the Book of Antiquities of the Jew were written by the first century Jewish historian Flavius Josephus around 93 to 94 AD. Ibig sabihin ng AD, Anno Domini. So, kumbaga, pagkatapos nung na si Kristo ay ma-crucify. Kumbaga, mapapansin natin, malapit eh. Kumbaga, yung pangyayari sa buhay ni Christ ay malapit na malapit doon sa panahon o halos kasabay ni Flavius Josephus yung era ni Jesus. Kumbaga, parang eyewitness siya. Kasi si Flavius Josephus ay isa siyang sundalong Romano-Hudyo, mga kapatid, at siya manunulat. At ang kanya pong mga manuscript ay naingatan, yung mga sulat niya. Sabi niya dito, the extant manuscript of the Book of Antiquities of the Jews, written by the first century Jewish historian Flavius Josephus around AD 93 to 94, contains two reference to Jesus of Nazareth, which is our Lord, and the reference to John the Baptist. So, mapapansin natin, hindi Kristiyano ito, pero may sinulat siya na kasaysayang tungkol kay Jesus of Nazareth and kay John the Baptist. So, ibig sabihin, eyewitness ito ng mga pangyayari ng mga panahong yon. Hindi siya nakasama ni Jesus, but because he is a military man, alam niya yung nangyayari doon sa lugar na kanyang nasasakupan. So, sino pa? Meron pa po akong isang nilagay dito. Sabi dito ang pronunciation po nito sa wikang Latin ay Tacitus. Ang basa po natin sa wikang English Tacitus, pero po pag pinonounce po yan dito po sa Italia, ang pag-pronounce po niya ay Tacitus. Sino siya? Sabi niya dito, the Roman historian and Senator Tacitus referred to Jesus, his execution by Pontius Pilate, and the existence of the early Christian in Rome in his final work, Annals. Okay, the context of the passage in the six-day Great Fire of Rome that burned much of the cities in 64 during the reign of Roman Emperor Nero. The passage is one of the earliest non-Christian reference to the origins of Christianity. The execution of the Christ describes the canonical gospel and the presence and the persecution of Christian in the first century Rome. So, meron pong mga manunulat ng kasaysayan na ipinakikita na yung pangyayari tungkol kay Jesus. Alam niyo po, nung nasa Bible school po ako, isa po sa mga pinag-aralan namin yung church history. Pagkatapos po nitong mga non-Christian na ito, meron pa pong ibang mga sumunod na nagtala ng kasaysayan. Meron pong isa pa na Pliny the Great. Si Pliny the Great, he is the one do the records or siya yung nagkukwento about yung paglaganap ng Christianity during the time of Paul, mga kapatid. So, sa ibang pagkakataon po natin pag-aaralan yung but ang point ko po dito is that ang Biblia is accurately correct kasi pinatutunayan po ito ng marami. And kung mapapansin niyo po, merong isang American author si Lee Strobel, meron po siyang aklat na ginawa na Case for Christ. And makikita po natin napakarami pong mga tao nag-aral tungkol sa kasaysayan, sa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating dakilang Panginoon. And obviously, mga kapatid, people, merong mga tao po kasing agnostic, may mga tao po kasing hindi basta naniniwala.
For me, it doesn't matter kung hindi po lahat kaagad maniwala. You know why? Hindi po mababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos, whether we believe or not. But the thing is, my point is this, that the Bible is correct. Not only historically, but the Bible is correct because the Bible can transform our lives, mga kapatid. Yun po yun. Okay, and this is the last that we are going to study. Why should we need to read the Bible? So number 10, it teaches you how to forgive. Ito naman po yung pakailangan. Tinuturo din ng Biblia kung paano tayo magpatawad. Sabi po dito, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Ephesians chapter 4, verse 31, 32. Ang Biblia po ay may salitang ganito. Jesus came to earth to set the captives free, to heal a broken heart, and set the captives free. Yan po ay nasa Book of Isaiah. Sabi po doon, di ba? Naparito si Jesus upang tayo ay palayain. And this is yung kanyang paraan. It teaches us how to forgive. Because forgiveness, hindi ang pinalalaya natin o pinatatawad natin yung taong nagkasala sa atin. But yung sarili natin mismo ang pinalalaya natin. Kaya nga sabi ito, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ forgive you. Mga kapatid, napakahalaga po na ito'y ating name-meditate, ito'y ating napapag-aralan, ang bagay na ito. You know why? Kasi along the way ng ating journey kay Christ, when we accepted Him as our personal Savior and Lord, He gave us assurance of salvation, and that is positional, mga kapatid. Positional po yun. But along the way, after we accepted Christ as our personal Savior and Lord, there is a process what we call sanctification. Habang nabubuhay po tayo, we need to sanctify ourselves. And a part of sanctification is we need to learn how to forgive. And the very first person that we need to forgive is ourselves. And the Bible, tingnan po natin yung teksto natin dito, get rid of all bitterness. And we can only read all that bitterness, rage and anger, brawling and slander, if we forgive. Kasi pag nag-forgive pa tayo, pinatawad natin sarili, pinatawad natin yung kaya natin patawarin yung ibang taong nagkamali sa atin, mga kapatid. And day by day, tayo po mga kapatid, nasa-sanctify po tayo. And kapag po tayo ay nawala na dito, umuwi na tayo, tinawag na tayo ng Panginoon kasi wala namang pong tao na mananatiling buhay. Doon natin mararanasan yung glorification. Yes, totoo mga kapatid na sa buhay natin parang ang daming nangyayari. Tandaan natin 'to, ipinagpauna na ito ng Panginoon na mangyayari ito kaya hindi na dapat tayong magtaka. Magtatanong kayo, "Pastor, bakit kung kailan ako sumunod sa Panginoon bakit lalo akong naghihirap ang buhay ko, ba't lalo akong dumadaan sa ganitong problema?" Exactly. You know why?
Kasi kung ang Diyos ay double time para tayo'y manatili sa kanya, ang diablo 10 times yung ginagawa ng diablo para tayo bumalik sa kanya. But remember this mga kapatid, always read the Bible, meditate all the words, all the promises of God written in it, at hindi po tayo mawawala. Hindi po tayo, pababayaan ng ating dakilang Panginoon. Mga kapatid, sana po, sa konti kong, naibahagi sa gabing ito o sa hapong ito, tayo po ay nakaranas o nakatagpo po tayo ng pagpapala sa ating dakilang Panginoon. Magpatuloy po tayo, huwag po tayong panghinaan ng loob, ano man po ang nangyayari sa ating pong paligid, lagi nating tandaan, siya na nagpasimula ng mabuting gawain sa ating buhay, siya'y tapat na pagiging dapatin hanggang sa pagbabalik ng kanyang anak na si Jesus. Alalahanin po natin yan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at, muli inaanyayahan ko kayo sa isang maikling panalangin. Maraming Diyos, salamat po Panginoon sa mga salita na amin pong naunawaan, sa mga salitang amin pong napag-aralan ngayong gabing ito. Sinasamo po namin, dinadalangin po namin Panginoon, na nawa Panginoon, payabungin mo po Panginoon at mas lalo mo po ang palaliman ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hanggang sa muli po mga kapatid, maraming salamat po at muli po nawa tayong magkasama-sama sa mga susunod po nating pag-aaral ng mga salita ng ating dakilang Panginoon. Hanggang sa muli, ang inyo pong lingkod at kapatid sa pananampalataya, Pastor Lino Magtibay po ng Potter's House of Europe. Magandang gabi po.
Praise God. Purihin ang Panginoon. Nawa po sa gabing ito ay natutunan natin yung 10 points or benefits ng ating pong intimacy with the Lord, praying His Word, reading His Word as well. So sa gabing ito, before we close in prayer, I would like to invite again everyone sa ating pong worship service bukas po ng umaga sa ganap po na alas 10 po ng umaga. Kita-kits po. At kung kayo naman po ay meron pong mga gustong ipanalangin ng Father's House of Arabia Brethren, ay malaya po kayong mag-post or send us a message po so that we can pray for you and get back to you as well. Okay po? Nawa sa gabing ito ay patuloy nating pag-usapan, kausapin ang kabutihan ng Panginoon, share to everyone, sa mga kapatid natin, kakilala, how good and great is our God. Let's close in prayer. Salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat Panginoon sa aming pong napag-aralan, ng benepisyo Panginoon ng pong intimacy with you, yung reading, yung word Panginoon. And I pray that you may continue, Lord, na pagpalain mo po ang mga kapatid namin as you promised that call on the Lord while He may be found, call on Him while He is near. And I pray, Lord, sa aming pong pakikipag-ugnayan sa iyo, sa aming pong pakikipag-usap sa iyo, sa aming pong unti-unting pagkakilala sa iyo. Ang Banal na Espiritu pang siyang patuloy na magpatibay, patuloy na magpaalala, at patuloy Panginoon na mag-sealed Panginoon ng iyong mga salita. And I pray that, Lord, ang bawat isa'y patuloy na mag-alab ang apoy sa aming mga dibdib to know you more, to have hunger and thirst din po sa iyong mga salita. Salamat Panginoon kay Pastor Lino, sa mga kapatid na kasama namin sa gabing ito, sa Panambahan, sa Facebook Live, sa YouTube, at sa kasama po namin sa Zoom. Patuloy mo Panginoon pagpalain mga kapatid namin na uuwi po sa kanilang mga tahanan mamaya po pagkatapos ng kanilang shift. And I pray bukas, gisingin mo nga po kami, at sa amin pong pagising bukas ay ipalala mo sa amin that the reason why we live is to worship you. Lord, sa iyo pong lahat ng papuri at pasasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Muli ay pagpalain tayo ng Panginoon. Kita-kits po tayo bukas. God bless everyone. Good night.